Sige, at tayo huling linggo na ngayon ng Agosto. So, andyan ba si Agosto? Ayun, Agosto, huling linggo mo na. Hindi, uliro lang. Agosto po ang pangalan niya. Na? So, yan. Okay, so tayo po'y mag-aaral at ating pong pag-aaralan yung statements of faith, no? Sandigan ng ating pananampalataya o yung deklarasyon. Kasi kung hindi po natin ito isasabuhay alamin at isabuhay, maaari tayong mapahamak lalo na sa huling panahon na sinasabi natin. So, nakailang statements of faith na po ba tayo? Ilan na? So, 18? 8, no? 8. At itong pagtatalakayan natin. So, bawat organisasyon, secular man o iglesia, ay nakatatag sa mga tiyak at maliwanag na paniniwala. No? Bawat organisasyon. O kahit po sa kumpanya, may mga ano po yan, nilalatag na paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ang nagagabay sa mga mithiin at mga gawa nila. Hindi maaring umunlad ang isang iglesia kung sila ay may kanya-kanyang paniniwala at sila ay nagkakanya-kanyang gawa. So, kaya po, minsan, di mo maiwasan pag nagbukas ka ng social media, may kanya-kanyang mga ginagawa ang mga iglesia. Minsan nga, nakikipagdebate nga sila. At minsan, sa kaganda ng kanilang mga kagamitan, ang kanilang mga building, ito ay yung nagiging pamantayan nila para sabihin ng isang iglesia ay maunlad, ng isang iglesia ay kinakasihan ng Diyos. So, hindi maaring umunlad ang isang iglesia kung sila ay may kanya-kanyang paniniwala. So, hindi po, bagamat may free will tayo, pagdating po roon sa doktrina, pagdating po roon sa kalooban ng Diyos, wala ho siyang ibinigay, kundi yung kanyang layunin, no? Kanyang mithiin. Paano niya itinatag ang iglesia. Ganon din po tayo bilang Jesus First Christian Ministries, mayroon tayong statement of faith na tinatawag at ito ang nagagabay sa ating mga ginagawa bilang iglesia ng JFCM. So sa pagmimisyon at pagtatanim ng mga bagong iglesia, ito po yung ating aralin upang ating silang maisabuhay at maging panukat sa ating mga paniniwala at gawa. So hindi po pwedeng mamumuhay ka bilang individual at sa loob ng iglesia nang lampas doon sa iyong pinahalagahan. No? Di ka mo pwedeng maglingkod sa Diyos nang higit pa sa iyong kaalaman. Kaya po kung ano yung pagkakakilala natin sa Diyos, ano yung naunawaan natin sa Kanyang pag-ibig, Kanyang kagandahang loob, doon ang sukat na ating pong paglilingkod sa Kanya. Kaya po sa mga nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, wala na hong dapat mga tanong patungkol sa mga pag-iikapo. Dapat dumadalo yan, no? Wala nang patungkol sa mga sabi sa kanila na magpatawad ka, magpaumanhin ka, tumulong ka, dahil yun ay dumadaloy sa mga taong nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. So, yung maisabuhay at maging panukat, ay depende ho yun sa ating mga paniniwala. At ito po yung ating pong sinisikap ng bawat isa'y maunawaan ito. At ating na nga napag-aralan, yung Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamatas na saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. So kung itong mga paniniwala natin, pag natutunan na natin po ito, lagi ho nating itatanong, napakinggan ko ang aral. Kung ako nga ba'y nakipag-isa sa Panginoon Jesucristo, ginagawa ko ho ba? Kasi ang lagi pong sinasabi ng Panginoon, kung kayo nga'y mga alagad ko,
sundin nyo ang aking mga iniutos. Kasi po, kapag hindi ho gawin, itong mga statements of faith, pag hindi ito nating isa sa buhay, ano ang ibig sabihin ito? Pag hindi na isa sa buhay, nang re-religion lamang tayo. Wala tayong pinag-iba doon sa ating dating paniniwala. Kasi para sa Diyos, ang nakipag-isay sa Kanya ay Kanyang pinagdesisyonan na. At yun ay nagbunga sa Kanya ng pagbabago ng buhay dahil sa kagandang ng Diyos. So yun, ang Biblia ba ay sadyang nga bang binabasa natin, pinagbubulayan? Pangalawa, ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Tayo po bilang JFCM ay naniniwala sa katatluhan ng Diyos. Ito ay ang Ama, ang Anak at Banal na Espiritu. At pangatlo, yung Panginoon Jesus, ang salita, ang Diyos na naging katulad natin, siya ay pinaglihi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isinilang sa pamagitan ng Birheng si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing, muling nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw, at umakyat sa kalangitan, siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. So, ang Panginoong Yesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, pang-apat, ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Sila ay naililigtas lamang dahil sa kagandang loob ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Yesus at ng Kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Panglima, ang Banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos na isinugo sa Iglesia upang bigyan itong kakayahan na mamuhay ng banal at matagumpay. Sa gayon ay maipagsasaksi nito ang Panginoong Yesus sa buong sanlibutan. So, ang Banal na Espiritu, yan, isinugo sa Iglesia. So, nasaan ang Banal na Espiritu? Sinugo sa Kanyang Iglesia. At ang bawat isa ay inaasahan ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan dahil po at may tagumpay dahil po sa kakayahang ibinibigay ng Banal na Espiritu. Kaya po sa atin, mga taga-JFCM, hindi ho natin pwede hong sabihin na ako ay naglilingkod sa Diyos, pero wala naman yung laging gabay at pangunguna ng Banal na Espiritu. Hindi tayo makakapamuhay ng banal at matagumpay kung wala ang Banal na Espiritu. So, pang-anim, ang Iglesia ng Panginoon ay iisa lamang, universal, no? Ito ang Kanyang katawan at siya ang pang-ulo nito, kabilang dito ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Kaya nga po si Abraham, tinawag ng Diyos, ay masasabi rin natin, naka-churchmate po natin siya. So balang araw, ay makikita din natin siya. Ito yung mga heroes of faith. No? At tayo ay kasama na sa walang hanggan. Pampito, ang Iglesia ay mayroong tungkuling ipangaral mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay maigaganap niya sa pamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng magawain ito sa pamagitan ng paghihikapo at pagkakaloob. Kaya po ang iglesia, ang JFCM, tataguyod po natin ang pagsasagawa ng simbahay. No? Yan. Ito ay ang pagtatanim ng mga iglesia. Sa biblical kasi ito ay simbahay. No? Pangwalo, ang mananampalatay kakaunin upang makasama ng Panginoon sa walang hanggan. So, ang lagi nating isipin, ako nga ba ay makakasama sa first trip? Ano yung first trip? Yung rapture. So, pag hindi po, napakahirap pong mamuhay ng Kristiyano sa panahon after ng rapture. No? Pag wala kang tatak, di ka makakabili, di ka makakapanood ng Batang Quiapo. Ganun. So, hukuman ng lahat ng mananampalataya, maging ang hindi mananampalataya, ang lahat ay mabuhay na walang hanggan sa iba't ibang kalalagayan. At ito po yung ating pag-aaralan, in-split po ito
Ito po yung bautismo sa tubig at yung banal na hapunan. So ngayong araw na ito ay gagawin natin yung banal na hapunan. No? So ito yung ating tatalakay na naka-highlight, ang bautismo sa tubig, ang tugon, pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. So ano nga ba ito? Ito po ay isang sakramento. Wag po kayong ano ba yan? Sakramento. No? May ibig sabihin po yan. Yun ay salitang Latin. Ito po ay ang bautismo sa tubig at ang banal na hapunan. No? So ito yung ating pag-aaralan muna, yung bautismo sa tubig. At next Sunday na ho yung banal na hapunan. So ano bang ibig sabihin ng sacrament? Or now, ito ay noun. Ito ay gawain ng mga Kristiyano anya, katulad ng pagbabautismo at ng Eucharist. Yung Eucharist, ito po ay ginagamit ng ating dating paniniwala. That is to believe to have been ordained by Christ, and that is yield to be a means of divine grace or to be a sign or symbol of spiritual reality. Sabi po diyan, a religious rite or observance comparable to a Christian sacrament. Ito po ay masasabi nating pagsasadula ng buhay, ng doktrina na kung saan ay ating inaalala ang kagandahang loob ng Diyos, yung spiritual na kahalagahan. At sinasadula natin yon tuwing nagkakaroon tayo ng communion. Gayon din po ang bautismo sa tubig ay pagsasadula ng pangyayari na kung saan ay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Kaya meron po siyang ginagawa. No? So, at ito po yung ating pag-aaralan, ang bautismo sa tubig. At kukunin natin ito sa hango sa Roma 6, 1-11. So, sa anumang transaksyon bilihan o pagpapalit ng pagmamay-ari, napakahalaga ng deed of sale o kaya ng resibo. Kung kayo po ay namamalink o nag-grocery, halimbawa sa S&R, di kayo makakalabas kung wala kayong resibo. Check nila yan kung talagang binili mo o hindi. Katiyakan na binili mo kung meron kang resibo. Gayon din, halimbawa, may sira yung ating speaker. Sa ngayon, sabi ni Ate Ren, Pastor, may resibo po ba tayo nito? Katiyakan na sa atin yon para dinala dun yung sa supplier. Oo, ito nga ay pag-aari ninyo dahil nabili ninyo. So may resibo. Kaya ito ay pagpapatunay na legal at tama ang nangyari yung bilihan. Mahirap pong bumili ka ng halimbawa ng sasakyan na walang deed of sale. Ng lupa. Kaya tayo nga, gusto nating bumili ng lupa, kaya lang ay kailangan may katiyakan. Mahirap pong ang hawak mo lang ay tax deck. Wala hong titulo. So yun yung mga pagpapatibay ng pagmamay-ari. Kaya hanggat hindi na ipapakita ang katibayang ito ng pagmamay-ari o pagpapalit ng pagmamay-ari, lagi na lang may tatanong kung totoo nga bang kanya nga ito. Ganon din naman sa buhay Kristiyano. May panimulang katibayang hiningi upang masabing isang Kristiyano na siya nga ay pagmamay-ari ng Panginoong Hesus at ito nga yung bautismo. Ito po yung ating pag-aaralan at sisimulan nating basahin sa gawa. So ako po ay tatawag ng magbabasa si Ate Bea. Gusto niyo marinig ang boses ni Ate Bea? Okay, so gawa. Yan. Gawa 8:34-39. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung mas sumasampalataya ka ng buong puso.
Sumagot ang pinuno, "Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos." Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa nagpatuloy sa paglalakbay. Thank you, Ate Bea. So dito po, si Felipe ay nangangaral at may udyok sa kanyang banal na espiritu doon sa eunuko, no, na pabalik ng kanilang bayan o sa Utopia. At nakasakay sa karwahe ito at hinabol, nagmarathon si Felipe, naabutan niya. At may binabasa ang nakasakay na yon, eunuko, at yun ay pinaliwanag ni Felipe. So ngayon, dahil doon, naintindihan, ang banal na espiritu ay nangusap sa eunuko na yon, kaya sabi niya, sinalaysay ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So yung pagdating po doon sa kaligtasan, yung kaganapan ng kautusan ay ang ihayag ang mabuting balita patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya po ang Panginoong Hesus doon sa Emmaus, doon sa dalawang alagad, pinaliwanag niya ang patungkol sa kautusan, sa mga propeta at sa mga salmo patungkol po sa Kanya. Kaya po ang mga alagad, ang pangunahing ipangaral ay ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Sa ating panahon ay hindi eh. So, kaganda ng aming building instrument, malamig po sa amin, magaganda yung aming mga singer o worship leader, guwapo yung mga instrumentalist, ang pastor namin, guwapo, yung mga gano'n. No? Hindi dito yon. So yun, mabuting balita. At doon, ano yung kaagad na gagawin ng isang taong kumikilala sa Diyos? Agaran po ito. Tingnan mo, may tubig dito, mayroon bang hadlang upang ako ay bautismuhan? So ano yung kaagad sa isang tao na hinihingi ng Diyos? Yung deklarasyon, pag-aari na kita, pag naunawaan mo yung mabuting balita tungkol kay Kristo, kailangan mo nang magpabautismo sa tubig. Wala nang patumpik-tumpik. Oh? So yun yung hinihingi ng Diyos. Yun. Kaya lang, makikita rin natin yung kondisyon. Maari, kung sumasampalataya ka nga ng buong puso. Buong puso. At yun ang po yung tugon ng eunuko. Kaya ho sila ay nagsagawa ng sagradong gawain ang bautismuhan ni Felipe. At sa mga bagong mananampalataya, di po kayo pwedeng turuan, di po kayo magiging alagad, kung di po kayo magpakilala at iyong ideklara sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, at maging sa mga kampo ng kadiliman na kayo nga'y nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. So ang tanong natin, bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Bakit nga ba? So doon sa mga hindi pa bautismado sa tubig, kailangan nyo magpasya. Ngayon, doon naman sa napasama lang dahil ay picnic, may swimming pool, at di nyo naintindihan ito, magpabautismo uli kayo. Baka mamaya, dahil lang sa nadagka kayong isama dahil mayroong picnic at pagkain, so, bautismo ka na para Christian ka na. No? May mga ganun eh. Naalala ko nung araw si RJ, Elderbert, no? Sabi niya, Pastor, nagpabautismo lang po ako kasi swimming eh. So, yun. So, ngayon, doon sa mga hindi pa bautismado, ito po ay para sa inyo. Doon naman sa hindi pa sigurado kung bakit sila nagpabautismo, para din po ito sa inyo. Doon naman sa mga nagpabautismo, para din po sa atin ito. Upang mapahalagahan ang iniwang kaatasan ng Panginoon.
So sapagkat, una, ito ay utos na nangangailangan ng pagtugon o pagsunod sa sinumang nakikipag-isa sa Kanya. So, alam niyo po, ito ay utos na nangangailangan. Pag sinabi hong utos, anong sunod doon? Dapat gawin. Kaya po sa mga nakipag-isa, sa mga nangangaral, sa maghahayag, at sa pinahayagan, dapat maunawaan na ito ay utos. Kasi po, mismo ang Panginoong Jesus, ano ang dahilan bakit siya nagpabautismo? Hindi naman siya nagkasala eh. Kaya lang, ang sabi po niya, subalit sumagot si Jesus. Kasi si Juan, atubili, dapat ako ang bautismohan mo. Dahil kayo ay wala naman hong salat, kayo ay anak ng kataas-taasan Diyos. Para praise natin. Alala ko itong verse 50 na ito eh. Iniaral ito ni Elder James, doon sa mga magpapabautismo. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon. Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So para po sa Panginoon, gagawin niya ang ikanyang ibigay ang buhay, ipantay ang kanyang sariling iwan, ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang pagkapantay sa Diyos at magkatawang tao dahil matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya siya ay nagpa-undergo dito bagamat di naman siya dapat para lang bilang tao na sundin ang kalooban ng Ama. Amen po ba? Kaya po, sampal po, kung kayo po ay ayaw magpabautismo, gayong isinagawa ng Panginoon Jesus para matupad ang kalooban ng Diyos, ang ikaw ay maging alagad upang mag-alagad sapagkat nais niya, ikay ituring niyang anak at maging kanya. Kaya po wala hong pananampalataya ang sinumang nagsasabing siya'y na kay Jesus kung hindi siya magpabautismo sa tubig. Amen po ba? Kaya ho, makikita natin kung paano isinagawa ni Juan at ng Panginoon Jesus ang gawaing pagbabautismo para sa kalooban ng Diyos. Kaya si Juan, nakita niya kung paano nabuksan ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati. Parang lang hindi ho kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya po, iniutos yan dahil yun yung kalooban ng Ama na sinaysay ng Panginoon Jesus na kinalulugdan ng Ama. Kung kinalulugdan ng Diyos ang Panginoong Jesus, paano tayo kalulugdan ng Ama kung hindi natin pakikinggan at gawin ang kanyang iniatas, ang ibautismo sa tubig, ang mga mananampalataya. So, anong iniutos ng Panginoong Jesus? Sabi ron, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan mula sa langit sa lupa, kaya habang kayo ay naglalaban, kayo ay namamlansa, namamalengke, nagtatrabaho, habang kayo ay nangungontrata, habang kayo ay nasa IT, lahat ng ginagawa natin, sabi niya, gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng bansa. Habang ikaw ay nasa labas ng bahay, nakita mo yung kaibigan mo nagtitinda ng taho. At kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita. Yan, magulang mo na alam mong mayroon kang sama ng loob. Humingi ka ng tawad at ipahayag ang mabuting balita. Kaya po wala hong magsasabing kayo na lang dyan, Pastor Elder, dahil kayo ang inatasan. Hindi po, lahat ng mga alagad, no? Kanyang atas, bautismohan ninyo sila. Yan, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po, sabi nga natin, wala hong pagtuturong sumunod sa lahat kung hindi magpapabautismo.
Kaya po halimbawa, isa kang mananampalatayaan niya. Gusto mo maglingkod sa pamagitan ng musika. Hindi ka pwede kung hindi ka bautismado sa tubig. Kung ikaw ay gusto mong mangaral, kung hindi ka bautismado sa tubig, di ka pwede. Dahil hindi ka naman mananampalataya. Dahil ang mananampalataya ay ang sumunod sa kalooban ng Ama at yan po ay ang pangunahin, marinig, ang siya'y maging alagad, ang siya'y mabautismuhan. Wala na hong iba pang option dyan. Hindi po yan option, kundi isang utos. Paano ba ito isinagawa ng mga apostol? So sa Gawa 8, yun, makikita natin kung paano si Felipe nangaral. Sabi ron, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. So kailan nangyari yun? Nung sila'y sumampalataya, nang ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Yesus. Siguro ang gagawin natin, Elder Bert, magdadala tayo ng drum na may tubig. Pag tayo ng bautismo, tayo mangangaral, bautismo ka agad. Hindi naman na ibig sabihin nun. Ibig po sabihin, meron pong lugar na kung saan hindi na nila pinagpabukas pa. Ayun kaagad ang kaatasan eh. Sabi niya, alam niyo po, ang ibig sabihin pala talaga ng mamatay ka, kailangan mong mailibing. Ang mga Muslim, pag ikaw ang patay, wala nang patumpik-tumpik, 24 oras, kailangan kang ilibing. Kailangan mong ilibing. At ito din ay maaring sa akin lang opinion, bakit kailangan mabautismuhan? Dahil yon ay pagdeklarang ikaw ay inilibing. Ikaw ay hindi na pag-aari ng Diablo at ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kaya sa kanila, sabi ron, nagpabautismo ang mga lalaki at babae, pati si Simon ay sumampalataya rin, yung Mexicano. At nang mabautismohan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Gusto niyang bilhin pa nga yung prangkisa nito di ba? So, nagpabautismo ang mga lalaki. So, ano yung ginawa ni Felipe? Utos. Kalooban ng Ama, bautismuhan ang mga alagad. Ayan. Ano pa, ang ginawa nila sa Gawa 9, kung paano si Pablo, si Saulo, ay inaresto ng Panginoon sa Damascus, kaya si Ananias, nung nabulag siya, sinugo niya si Ananias, tapos sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoon Jesus, na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita, at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di, nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga ni Saulo at nakakita siyang muli. Anong sunod na ginawa ni Pablo? Tumayo siya at nagpabautismo. So, makikita natin ang pagkakasunod. Kailangan ang isang taong katulad ng tinawag ng Panginoon, ang siya ay magpabautismo. Ano pa? Sa Gawa 10, kung paano si Cornelio nangaral si Pedro nangaral sa pamahayan ni Cornelio, ito po yung nangyari. So, pabasa ako, Ate Bea uli. Verse 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Makikita natin, Ate Bea, maging si Pedro na atubiling bautismohan sila sa tubig. Sabi niya, wala nang makapagbabaw na bautismohan sila. Kasi ayaw sana nila pero inunahan sila ng banal na espiritu, nauna yung kapuspusan, salita sila sa iba't ibang wika, pero hindi, nawala. Sa kamalayan ng mga apostol ni Pedro, kailangan silang bautismuhan. Kaya sabi ron, at iniutos niyang bautismuhan sila
sa pangalan ni Hesus Kristo. Ano pang mga account? Paano ito sa Pilipos? Yan. Paano si Pablo nangaral? Si Lydia, na taga Tiatira, isang negosyante, sabi ron, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Hindi ibig sabihin, package. Nagpabautismo si Kuya Magit, hindi narinig ni Ate Marie, ni Shama at ni Ese, bautismo din sila. Hindi ibig po sabihin nun. Sila rin po ay nangaral at at nung naunawaan nilang kagandahan loob ng Diyos, sila ay nagpabautismo. At buong pamilya. No, ano pa, sa gawa, yung warden, nung nagkaroon ng pagyanig na kung saan ay nakakalas ang mga tinikala, nabuksan ang mga rehas ng bilangguan, gusto nang magpakamatay ng warden, pero sabi ron, wag kang magpakamatay. Andito kami at doon ay, ang sabi po ng warden, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yan. Sumampalataya ka at sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So pinakinggan ng warden ang manampalataya siya at ang iyong sambayan. Anong ginawa niya? Ay tinawag niya yung kanyang buong pamilya at nakinig. Sabi ron, at ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. So halika, may kaligtasan. Naunawaan niya. Tapos sabi niya, ng oras din iyon, hinugasan at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. So kapag ang isang tao, naunawaan mo, kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang pagsasakripisyo, mabuting balita patungkol sa Panginoon, kailangan mong magpabautismo. Kasi kung hindi ka pa ho mananampalataya. Hindi ko sasaklawan kung ikaw ay ligtas o hindi. Hindi ko alam yon, tanging Diyos. Pero ang ebidensya, ang sino mang kumikilala ka sa Panginoon Jesus ay agaran magpabautismo sa tubig. Okay? So, amin po ba? Yan. Ano pang mga ating mga makikita? Kaya ko po inilabas ang mga talatang ito sapagkat wala ho tayong ibang pwedeng gawin upang huwag sumunod. Kundi sumunod at ang iniatas na magayag na mabuting balita, ang sila'y mabautismuhan. Gayon din sa panahon ng si Pablo ay pumaroon sa Macedonia, sa Corinto. So sabi ron, si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Kaya po walang pananampalataya, masasabi kung walang pagpapabautismo. So doon po sa ating mga bini-BS, kung ayaw nilang magpabautismo, bigyan nyo na ho ng ultimatum. Dahil nagsasayang lang tayo ng panahon, ng araw, ng oras, lakas, kung hindi sila magpabautismo. Ngayong itinuturo sa atin ito. No? So pangalawa, bakit nga po ba lubos na mahalagang tamang bautismo sa tubig? Pagkat ito ang pangakong hinihingi ng Panginoon sa sino mang nagbalik loob at handang magpaalagad. So hinihingi po itong resibo ng Diyos. At ito po yung ebidensya, yung bautismo. Pabasa uli ako. Ang buding na linis. Yan. Unang Pedro, Kabanata 3, talata 18 hanggang 22. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon.
Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Thank you, Ate Bea. So may makikita po tayo rito na minsan ini-escape o iniiwasan ng talatang ito. Ito ay yung sa talata 11, no? At paliwanag dito ni Pedro, ano nga ba kung bakit tayo ay magpapabautismo at pinakilala niya kung sino ang Panginoon Yesus, na siya nga ay walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa iyo, para sa akin na mga makasalanan. At gusto ng Diyos na ang mga nakipag-isa sa Kanya ay tunay na magpakilala kung sino nga ba sila at sino ang Diyos sa kanila. Kaya sabi ron, ay hiharap kayo sa Diyos. Gusto niya tayong maging pamilya eh. At ang siya'y namatay at siya'y nabuhay ayon sa Espiritu. At makikita natin to kung bakit bumaba ang Panginoon Yesus sa 3 araw ng kanyang kamatayan, siya'y nagpunta sa Espiritong nakabilanggo. Sino itong mga Espiritong nakabilanggo? Yan. Ito, para kay Pedro, malinaw sa kanila ay yung nangyari doon sa baha, sa Genesis 6:1-4. Ito po yung mga Bnei Elyon, mga anak ng Diyos na nag-asawa ng mga magagandang babae, na anak ng lalak, ng tao, hinasawa nila at nagkaanak sila ng Nephilim. Dahil doon, nakurap na ang lahi ng tao, walang gagawin ng Diyos, dahil ang kaligtasan, ang kanyang orihinal na plano ay ang tao, na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, ang magmana, ang siyang mga siwa sa daigdig. Kung Eden na dapat ay pamahalaan at gawing Eden ang buong daigdig na hindi nagawa ni Adan. Kaya po ang Panginoon Yesus, sabi niya, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan, kung siya ay nabuhay na magmuli, ang kapangyarihan hindi nagawa ni Adan, ginawa ng huling Adan, ang Panginoong Yesus. Ngayon, para pagtibayin po yun, bumaba po siya at nangaral, hindi para maligtas yung mga espiritong nakabilanggo. Sabi po nga doon ay mga 200 ito na nakabilanggo sa Tartaro, bahagi ng Hades o ng impyerno na kung saan doon nakalagak ang mga espiritu. Ito po yung mga anghel sa ating termino na nakabilanggo at naghihintay ng huling hatol ng Panginoon. At doon siya ay nangaral, hindi para sabihin na sila'y maligtas, kundi sabihin sa kanila na ako ay namatay na para sa kanila. Hindi ninyo alam ng aking kamatayan ang magiging katubusan ng mga taong inalipin ninyo. So, kayo ay nandiyan pa rin, ako ay babalik sa aking Ama. Parang sinasabi niyang ganon. Tagumpay na ang nais ng Diyos na ang tao ay maiharap sa Kanya sa pamamagitan ko. Kaya ho, ang sila'y may kakayanan na, ang sila'y makakapamuhay ng para sa Diyos. Hindi nyo na sila alipin, silang mga nakipag-isa sa akin. Sila'y aking kakilalanin at bibigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kaya po pinangaralan yan, pero sabi ron, mga espiritu silang matyagang hinintay ng Diyos. Yung pagkakataon na magbalik lubos po sa Kanya. Kaya ho, ang sinasabi dyan ni Pablo, ni Pedro, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Kung paano namatay at nakulong ang mga espiritong ito, ang sila'y namatay, sila'y hinatulan ng Diyos, gayon din, hatulan mo ang iyong dating pagkataong mailubog upang ikaw ay magdeklara sa kanila ng ikaw ay malaya na ikaw ay anak na ng Diyos, at ikaw ay isa ng bagong nilalang. At yun yung bakit kailangang ilubog ang isang nakipag-isa sa Kanya.
Ay sabi na, ang tubig ay laraw ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang pagkalubog ng mga tao, hinatulan sila ng Diyos sa baha. At sila'y nangamatay. Kung ikaw ay kumikilala na ikaw ay patay na sa kasalanan at sa iyong dating pagkatao, kailangan mong mailubog. Hatulan mo ang iyong sarili, ang dating mong pagkatao. Sapagkat idinideklara ng Diyos sa mga masamang espiritu na ang tao ay kaya ko nang iharap sa Diyos. Ang sila'y sumampalataya, ang sila'y magpabautismong hatulan ang kanilang dating pagkatao at magkaroon ng bagong buhay. Amen? Ganong kahalaga ang bautismo sa tubig. Kung tayo hindi natin gawin yon, hindi nagpapahalaga tayo sa utos na yon, hindi natin lubos at hindi natin nakikita ang kagandahang loob ng Diyos na walang pakay ang Panginoon Jesus ang iharap tayo sa Diyos pagkat ayaw niya tayong mapahamak. Amen? Kaya inililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo na umakyat sa langit, ngayon nasa kanan ng Diyos, naghari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa lahat. Kaya po, kung ano yung mahalaga sa Diyos, mahalaga ho yung dapat sa atin. Amen? Mahalaga sa Diyos ang bautismo sa tubig dahil yun ay paghatol sa dating nating pagkatao at siya'y nabuhay na magmuli upang tayo magkaroon ng bagong buhay. So ipaglalaban natin ang pananampalataya na yun. Kaya nating sagupain, kaya nating gawin na magiging malakas ang loob na ipangaral ang mabuting balita upang sila rin ay humatol sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. So, kaya ho, ito ay nangangailangan ng agarang aksyon, no? Okay po, so tanda ng kahandaan magpaalagad. Ito po ay talamak na sa atin marahil. Makikita natin dito yung pagbibigay ng emphasis na ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan. Sinakop na ng Panginoon lahat ng sa langit sa lupa. Kaya yung kapangyarihan na sana ang Eden, ang lahi ni Adan, na pangalatin ang buong daigdig at gawing Eden upang pangasiwaan ito, na hindi nangyari, at ginawa yun ng Panginoon, ibinigay na sa akin, ibinalik na sa akin, kaya ngayon, kayo ay aking inaatasan, na kayo'y humayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. At kung hindi natin ginagawa, ang humayo at mangaral ng mabuting balita, harap tayo sa Diyos dahil gusto niyang iharap ang tao na maging anak niya at maging kanya at makasama niya sa buhay na walang hanggan. At hindi po nawawala, bautismohan ninyo sila. At saka lamang sila matuturuan na maging alagad. Bakit? Paano nga bang masasabi ang hindi nagpabautismo na siya ay alagad gayong hinihingi ng Diyos na resibo? O kung ikaw nga'y sa akin, gawin mo yan. Tatanggapin, takikilalanin kita. Huh? So, turuan ninyo silang sumunod. Ano pa? Tanda ng kahandaan magpalagad. Ayun, sa Marcos, na isinulat din ni Marcos, ang sinasabi niya ron, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. O sabi ng iba, o bakit tinanggal na dyan yung bautismo? Walang pananampalataya kung walang bautismo. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon. So, mga gawa, ito ay patungkol pa rin doon sa binasa na natin kanina. Makikita natin yung pagsunod, kaatasan na yon. Pag may nakitang tubig, kahalagahan, maaari ba akong bautismohan? Bakit? Naintindihan niya yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Kaya po ito ang palatandaan, kung tayo nga ba ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, yung eagerness, yung attentiveness, yung pagtatanong ng tao na ating binabahaginan. Pero kung pinipilit mo at ayaw pa rin, huwag nyo na humunang ituloy. No?
Huwag niyo sabihin, kailangan mong tanggapin ang Panginoon bilang sariling Panginoon tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin. Hindi po yun ang iniutos ng Diyos. Handi ang magsisi, talikuran ng kasalanan, at magpabautismo sa Panginoong Yesus. So, kailangan ng tao magkaroon ng tugon. Yung pagkilos ng banal na Espiritu, katulad ditong sa eunuko, sabi niya, tingnan mo, may tubig dito, hindi pa ba ako maaring bautismuhan? Kasi sumampalataya siya. Sumampalataya siya, sabi niya. Kaya nung pinatigil ang karwahe, binautismuhan siya ni Felipe. Dahil yung hinihingi. Ano bang kailangan? Ayan, kagibat ng pagsisisi at ng pagsiyang pagtalikod sa kasalanan. Kaya po, habang kayo humahayo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao. Magandang balita. Ano ba yung magandang balita patungkol kay Kristo? Hindi tanggapin nila, kundi ang maunawaan nila na ang kasalanan ang magiging hadlang upang hindi sila makabalik sa Diyos. So, ang tao kailangang magsisi sa kanilang mga kasalanan at kung sila sumampalataya, kailangan silang bautismuhan. Kaya nga po sa mga nais magpaalagad, may pangunang pagpapahalag at tanda na inasahan ng Panginoon Jesus ang bautismo sa tubig. Bago pa man pumalaot sa larangan ng pagpatuturo o paglilingkod kaya, ang isang tunay na nagsisi at nagbalik loob ay inatasang magpabautismo sa tubig bilang tugon. So bilang tugon. So mga kapatid, naunawaan ba natin ang kahalagahan ng bautismo sa tubig? Ito po ay pangako ng sinumang kumikilala sa Diyos. Mabuting aral ng kaligtasan na iyong narinig at tinanggap. So kung hindi po kayo bautismado, makipag-usap na po kayo kay Elder Bert, kung sino mang elder na nariyan, sa akin, upang kayo ay mabautismuhan. Kung gusto nyo ng agaran, meron tayong Opo, doon sa lugar ni na Kuya Russell. Oh. Mandaluyong na, meron na. Pwede na. Malapit lang. Kung gusto nyo naman ng agaran talaga, mag-aantay kayo ng, kaya lang, babiyahe pa. Babiyahe rin, baka pareho lang. Pupunuin natin yung private pool dyan. Kaya lang, maghuhugas ng pinggan. No? Wala nang espasyo. Meron kasi tayong private pool dyan, yung pinupuno ng tubig. Oh. Tapos, kung gusto nyo naman, drum na lang. Ilubog ko na lang kayo. Basta ho, naalala ko, meron akong nilubog rito eh. Si Fernando ba yan? Federico, sinira yung balde. So, pero, nailubog. Oh. Agaran. Meron ba hong, kaya pag narinig nyo yan, meron ba pastor tubig dito ngayon? Dadaling ka kagad ni Kuya Russell doon sa lugar nila. Kaya lang, schedule yata. Schedule. Diyan na lang. Kaya po, halimbawa, kinakausap na kayo ng banal na Espiritu, hindi pa kayo bautismado sa tubig. Ito ang mahalaga. Dahil itinuturo sa atin upang tayo ay maiharap ng Panginoon sa Ama. So, bakit nga ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sapagkat ito ang sagisag ng pasyang mamatay na sa sarili at sumunod na sa Panginoong Jesus. Pagpapasya lang po yan. No? Kapag ang isang tao ay nagpabautismo, ang ibig sabihin, nagpapayag siya na handa na siyang mamatay at tumalikod sa makasarili at makalamang pamumuhay. Handa na siya. At siya ay, namaya, sisigaw tayo ng katulad ng pelikulang ano ba yun? Braveheart ba yun? Sisigaw tayo, no? Na siya nahanda na siyang mamatay at tumalikod sa makasarili at makalamang pamumuhay. Gayon din siya ay nangangakong susunod na sa Panginoon Jesus at mabubuhay sa bagong buhay na ipinagkaloob sa Kanya. So ito po ay deklarasyon na handa na siyang mamatay sa Kanyang sarili at makalamang pamumuhay. May kakayanan na siyang mamuhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito mga kapatid, maaring natatanong nyo, bakit maraming Kristiyano
na tumatalikod pa rin sa Diyos sa kabila ng sila ay nagpabautismo sa tubig. Gayong sinasabi na ito ay deklarasyon. Ang bautismo sa tubig ay pagdeklara. Ito po ay hinihingi ng Diyos. Ngunit ang pagsasabuhay nito ay nasa ating mga pagpapasya. Ibig sabihin, inanyayahan ka na ng Diyos, gawin mo na ang dapat mong gawin dahil ikaw ay dinideklara ko na anak ko at pag-aari ko. Ikaw ay may bagong buhay na, isuot mo na yung dati, ang bago mong pagkatao, hubarin mo na yung dati mong ginagawa dahil malaya ka na riyan. Amen? Kaya po, doon sa mga Kristiyano kuno, na nabubuhay pa sa laman at nagiging katisura ng iba, mananagot sila sa Diyos. Dahil kung ano ang pinahalagahan ng Diyos na bagong buhay, dapat yun din ang pahalagahan ng sino mang nakipag-isa sa Kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan siyang kumapit sa iglesia upang siya ay maturuan ng mga salita ng Diyos at sa gayon ay makasunod dito. So kaya po, ang isang mananampalataya, kapag siya'y nabautismuhan, i-identify niya ito sa lokal na iglesia upang turuan siya. Kasi sabi ron, at turuan niyo silang sumunod sa aking iniutos. Sino yung magtuturo? Mga palsong mga ngaral o yung iglesia na kung saan ay nagtuturo ng patungkol sa mabuting balita at pagsasabuhay ng bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pabasa ulit natin kay Ate Bea ang mahalagahong talata ang ito. Romans 6 verse 1 to 7. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Thank you, Lex. So makikita natin yung pakikipag-isa sa Panginoon at paglalarawan ng bautismo sa tubig nito, no? Kaya ho, ang isang malaya na, sabi ron, ay hindi na siya alipin ng kasalanan. Kaya itong mga Romano, Hudyo, sabi nila, patuloy kami magkakasala upang sumaganaan niya ang kagandahang loob ng Diyos. Paano ka pa magkakasala, gayong dinideklara ka ng patay ng Diyos? Hindi. Ang sino mang namatay na kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya po sa loob ng iglesia, yung ating kalagayan kung sino tayo sa harapan ng Diyos, ang tayo ay sama-samang tinuturuan upang kumapit tayo. Upang yung pagkilala natin sa Diyos, yung kanyang sinabi ay mapangyari. Ay maisabuhay po natin. Kaya sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, patay ka na sa kasalanan. O para kung siya ay nabubuhay sa kasalanan, patay na ako pero nabubuhay pa ako sa kasalanan. So, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala kung patay ka na? Di po ba pag kayo pumunta sa mga lamayan, kita nyo yung patay kahit anong gawin mo dyan. Wala nang gagawin yan. Wala nang pakiramdam yan. Patay na yan. Di yan, wala nang senses yan. Diba? Kaya nga ako, kahit sunugin mo yan, hindi yan aaray. Wala, patay yan . So, ganun din ang kalagayan ng sino mang kasamang naipako ng Panginoong Yesus, namatay at nailibing. Kasi ang mailibing is hatol. Hinatulan mo na .
hinatulan na ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Yesus ang kamatayan. Ang kasalanan na kung saan ay pinagwagian na niya. Kaya ho, ibinabaon. No? Kaya sabi niya, sa makatwid, sabi niya, tayo'y namatay na. O bakit buhay ka pa? Saan tayo namatay? Dating pagkatao, yung likas na kiling sa pagkakasala. Sabi ron, nailibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, sa pamamagitan ng bautismo. Paano ngayon may idideklara mo na ikaw ay patay na at nailibing kung hindi ka magpapabautismo? Amen? So paano mo ngayon masasabing ikaw ay isa lang bagong nilalang at ang iyong dati mong pagkatao ay namatay na kung ayaw mong magpabautismo? Ano yung makikita na dito? Alam natin, o alam na ba natin? Yun ang nais ng Diyos. Sino mang nakipag-isa, hindi na siya alipin ng kasalanan, dahil patay na siya rito, at hindi na, dahil sabi ni Pablo, alam natin ng dati nating pagkatao. So, nung naipako ang Panginoong Yesus, kasama ang iyong sariling pagkatao na naipako. At sabi ron, kasama niya, sabi ron, ang dati nating pagkatao ay naipako na kasama niya sa krus upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. So yun pala yung ibig sabihin doon. Yung 6 hours na ang Panginoong Jesus ay naghihirap sa krus. Ganun po yan eh. Subukan mo nga kung kaya mo yung 6 na oras. Kaya po pinapalo ho yung tuhod para ma-cardiac arrest. Hindi yun nangyari sa Panginoon dahil sa sobrang paghihirap na kanyang nagawa. Ang ginawa sa kanya. Tinadyakan, sinampal, sinuntok, dinuraan, hinagupit ng ilang beses, kinurunahan. Di siya nagsalita dahil ang kalooban ng Ama, ang kanyang kamatayan ang magdadala sa mga tao upang maging kanya at maging anak. At hatulan yon sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus at siya'y mamatay, makasama ka. At yun ang ibig sabihin ng krus. No? Hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya pag isang Kristiyano ay naalipin ng kasalanan, pagkat hindi niya alam ang bigat ng buhay na inilaan ng Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, iniwan ang karangyaan, ang kaluwalhatian ng langit at nakipisan sa makasalanan upang matupad lamang masunod ang kalooban ng Ama na ang kanyang kamatayan ang maging susi upang ang tao ay maibalik sa Kanya. Kaya ito ipinapangaral sa ating panahon. Dahil ayaw ng Diyos na tayo'y maalipin pa ng kasalanan. Kaya po ang dyablo, ang ginagawa niya, nandadaya na lang, nang lalansi, at sinasabi kung mahal ka ng Diyos, bakit pa nagkakasala? Hindi ka patay sa kasalanan. Yun ang udyok niya eh. Gawin mo, masarap ang kasalanan. At pag ginawa mo yan ng isang tao, hindi niya namamalayan, naaalipin siyang muli ng kasalanan. At hindi niya nakikita ang kagandahang loob ng Diyos nang siya ay binigyan na ng bagong buhay at pag-asa. Kaya sabi po, hindi na tayo, yung salitang hindi na tayo, sabi diyan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mo na sa kapangyarihan ng kasalanan. At ito yung pagsasalarawan ng bautismo sa tubig, ang isang nagdideklarang he is a new creation in Christ, ang siya'y magpasya na siya'y namatay, nakasama ng Panginoon sa krus, at ang siya ay namatay at ililibing, magpapasya siyang magpabautismo sa tubig. Ilulubog siya sapagkat siya'y kasamang inilibing. Kaya ho, kailangan siyang ilubog, hindi po tabo. Dahil ang death means submerge. Ang tubig sa mga Hudyo ay hatol. Kaya takot sila sa karagatan eh. So kailangang hatulan.
at siya'y mailubog upang pagkikiisa ng siya'y namatay na kasama ng Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat siya'y muling nabuhay upang ipakita rin ng tayo mga matay na sa ating dating pagkatao, bihisan ng bagong buhay upang tayo ay magkaroon ng ganap, kasyasya at mabungat maunlad na buhay sa piling ng Panginoong Yesus. Kaya kailangan ng ilubog. Yan. 2 oras sa mga ayaw pa. Diha. So, kailangan ilubog. Kaya po, hindi mo pwedeng patupik-tukpik. Ayoko po muna, pastor, magpabautismo. Sino lang ang hindi pwedeng bautismohan? Alin? Yung nasa banig ng karamdaman na mayroong sakit na pulmonya. O yung mga hindi na talaga po pwede, pag nilubog mo yan, baka lalong mapabilis. Di ba? Pero kung malakas ka pa, naliligo ka naman. Di po ba? So, kung ayaw mo na ikaw ay hindi mabautismohan, magpapako katulad ng tulisan. Kaya lang, walang Kristo na ron. Oh? So, yun lamang. Ang mahalaga, maunawaan natin yung kahalagahan. So, kakibat ng pagsisisi at ng pasyang pagtalikod sa kasalanan. Yan. Sumampalataya, magpabautismo. At ito, pagsisisi, pagtalikod at pagpabautismo. Ito na, lagi na lang tinuturo sa atin. Kasi po, pansinin niyo po ang banal na Espiritu. Salamat sa Diyos dahil narito ang pangalawang parakleto. Sa panahon ng pangangaral ni Pedro, makikita natin ang mga dating... Sino yung mga tagapakinig sa kanya nung Pedro? Yung nagpapako sa Panginoong Yesus. May mga pariseo na nakinig sa kanyang aral. At kaya sabi na, sino bang mga nagtuturo na yan? Mga mangingisda lamang yan O sila'y puspos ng banal na Espiritu, nung marinig nila ang pangangaral ni Pedro patungkol sa mabuting balita, sabi ron, nang marinig ito, nabagbag ang kanilang kalooban. Sabi ron, kaya tinanong nila si Pedro. So, ang pagkilos ng banal na Espiritu, makikita natin, ang tao'y nagkakaroon ng pagtatanong. Paano ako maliligtas? Ano ang dapat kong gawin? Pero kung yung nangangaral ka, tapos linga-linga kung saan, hindi mapakali, wag mo nang pag-aksayan ng panahon. Kaya po tayo, mga pari, mahalaga hong bago tayo pumasok sa larangan ng paghayag, manalangin tayo at mamagitan. Dahil may puwersa ng kadiliman na nanglalansi na ayaw ng tao, na ayaw niya na ang tao ay maibalik sa Diyos. Yun ang tinatrabaho ngayon ng dyablo. Kaya may mga taong matigas ang puso, hindi nila alam ang sila ay naimpluwensyahan. Kaya yung mga nakakaunawa, dapat manalangin, mamagitan, dahil ang taong naunawaan ang seryosong ginawa ng Panginoon Yesus, ang mangyayari, ang pagsisihan, talikuran, ang kasalanan, at magpabautismo kayo. Okay? Wala hong kapatawaran. Ito mga kapatid, kung ikaw ay malakas, ikaw ay may diwa, may kamalayan, at pinatitigas mo ang puso mo, bagamat sinasabi mo ikaw ay kumikilala sa Panginoon Yesus, walang kapatawaran ang sino mang hindi magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Yesus Kristo. Dahil yon ay deklarasyon ng ikaw ay kasamang naipakot, namatay at inilibing. At ibibigay ang Espiritu Santo. So, ilan na tayo? Panghuli. Bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sapagkat ito ang patibay ng pakikipag-isa natin sa Panginoon laban sa kanyang mga kaaway. So, may kaaway. Ang isa pong bahagi ng bautismo na hindi na inilalakip ng marami ang pagwawaksi sa diablo at sa lahat ng mga espiritong kaaway ng Diyos kapag nagbabautismo. Ito ay namana sa mga sinaunang Kristiyano at inilalakip nila ito sa sakramento ng bautismo. So, mayroon po tayong dramang gagawin. Mag-aanyaya po ako, tamang-tama, sabi ko, pwede siguro, pwede si
Kuya JR, punta ka rito, si Ate Outs. Tapos yung mga napipiling ninong niyan, ninang. Example lang, magsasample po tayo. Tapos sino yung ninong, ninang? Sige, sample lang muna. Si Hana, si Bea, ninong. Sino, ninong? Halimbawa, ito, Kuya Richard, dito ka. Dalawa, ilang kayong ninang? Dalawa, di ba? Apat, dapat, doblean yan, di ba? Doble. Ninong na isa. Asan yung isang ninong? Si Kuya Russell na lang. Mahihayin yung iba. Sample lang po ito, ha? Wala po itong regalo, ha? Walang pakimkim po ito. So, teka muna, ha? Bago yan, ha? Ito po yung panalangin kasi, no? Nung sa dati natin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig upang gapiin si Satanas. Ang espiritu ng kasamaan upang sakluluhan ng tao mula sa kadiliman tungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Idinadalangin namin na palayain mo, ang pangalan niya? Rohay. Mula sa pag-alipin ng likas na kasalanan at gawin mong templo ng iyong kalwalatian at pananahanan ng banal na espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayon, ito po yung sa dati natin. Hindi po tayo, sabi nga, naninira, kundi inilalabas lang natin ang ibig sabihin ng bautismong marapat natin yung sandigan. So, sa ganito po yan. So, si Kuya JR, Ate Outs, si Rohay ay ihandog, no? So, kumuha siya ng ninong at ninang. At para sa Pasko, hindi, aliro na. Ihandog ka, Rohay, ihandog ka. No? Ito ngayon ang mga tanong dyan. Ako, halimbawa yung ministro, Rohay, iwinawaksi mo ba si Satanas? Hindi ho, ganun po talaga. Ay tatanungin yung bata, sino yung sasagot? Ninong, mga kapatid. Sila ang sasagot. Anong sasabihin nila? Sige. Iwinawaksi ko. Sino yung tinatanong? Yung bata. Sino yung sumasagot? Di ho ba? Yun po yung minana natin. Kasi ayaw nila na ang bataan niya, pag namatay, baka mamaya ay walang tanda, ay mapunta sa kung saan-saan. At pang tanong, at lahat ng kanyang mga gawa, Rohay, ano naman sagot mo? Sino sasagot? Pangatlo, iwinawaksi mo ba, Rohay, ang kasalanan upang makapamuhay sa kalayaan ng mga anak ng Diyos? Iiyak ka pa nga eh. Hindi ka naman umiimik, iiyak ka pa nga eh. Sino ang sumasagot? Isa pa, iwinawaksi mo ba ang akin na pangalipin ng kasalanan, Rohay? Sino ang sasagot? Nino. So, ang bata, wala akong kamalayan yan. Kaya paglaki, kapag naunawaan niya, ang ginawa ng Panginoon, doon siya magpapabautismo sa tubig. Amen? So, yun. Pwede na kayo. Opo. Take one lang, ha? So, yun ang dapat ng... Pero, tama yung kanilahong mga tanong. Iwinawaksi mo ba si Satanas? Opo. Kaya lang ngayon, halimbawa, mamaya, kung may magpapabautismo, tama-tama, may short yata ako dyan eh. Mapabautismo, itatanong sa inyo yan. Kasi ang bautismo, deklarasyon yan. Hindi mo na ako alipin Satanas. Ako ay inilibing na, nakasama ni Kristo. Ikaw ay Diyos ng sanlibutan. Ngunit ako ngayon ay anak ng Diyos na nasa sanlibutan. Na ginagarantihan ng Diyos. Ako'y kanyang anak at ako'y kanyang pagpapalain at isasama sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng deklarasyon na yan. Kaya bakit mo kaya inilakip ang ganitong mga tanong? Kasi po, sa kalagayang ito, sabi po ni Pedro, nagpunta siya nangaral sa mga espiritong nakabilanggo.
yung nandaya, yung mga nasa Tartaro. At si Satanas nasa pangalawang langit, nandito yung mga evil spirit, mga unclean spirit, kaya po meron po silang ginagawa. Ang iba ay direktang makikita mo yung tinatawag na possess. Nangingisay, nandidilat ang mata, umaangat. Yan po yung mga napuposes. At ang mga umuutos dyan, yung mga nasa langit, ikalawang langit, yung mga arkas, na hindi natin kayang gapihin sapagkat ang mayroon lamang karapatan nang sila ay sawatain ay ang mga mabuting Elohim o mga anghel na susuguin ng amang na nasa ikatlong langit na digmain ang mga nag-iimpluwensya sa mga tao upang hindi nila makita ang ningning ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ho, ibinawaksi. At yan po ay tinatanong sapagkat ang Panginoong Yesus ay diniklara niya sa kanila na wala na kayong karapatan, kakayanan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, ang lalansin na lang eh. Ang tao'y matigas ang puso sa Ebanghelyo. Merong ibang espiritu na sa kanya ay nag-iimpluwensya. Dahil ang nais ng Diyos, ang tao ay lahat ay mangagsisi. Kaya po, inyong pong gawain bilang mga pari, inyong pamagitan sa Diyos, na palayain sila ng impluensya ng masamang espiritu. So yun, nabasa na natin ito kanina, yung ilarawan ng bautismong nagliligtas. So pinag-uugnay-ugnay ng Apostol Pedro ang bahan ni Noe, si Noe at mga kasama niya ang mga espiritu na nakulong sa Tartaro at ang bautismong Kristiyano. Hindi po maliwanag ang tinutukoy ni Apostol Pedro sa ating panahon, ngunit maliwanag ito sa mga taong tumanggap ng liham. Katibayan dito na hindi na ipinaliwanag pa ng apostol ang sinabi tungkol sa mga espiritu. Ang kalamang ito ng karaniwan sa kanila isinulat ni Enoch sa 1 at Enoch 6, 1-11. Hindi po bahagi ng Biblia ang unang Enoch, ngunit mayaman ito sa kasaysayan at ginamit ni na Pedro at Judas ang mga salaysay niya sa kanilang isinulat sa mga iglesia. So para kay Pedro at sa mga Third Temple believer at sa mga apostol, ito po yung nakasulat sa kay Enoch. So dito, si Enoch kasi, ay siya po ay ang inatasan ng mga nakakulong na ito na mamagitan na sila ay magpetition si Enoch sa kalangitan patungkol sa kanila. Sabi niya, magsulat ka niya, sabi ron, ng pamamagitan na upang magkaroon sila ng kapatawaran. Upang sa iyong isusulat na panalangin ay makarating sa luklukan ng Diyos na nasa langit. So, ang sabi diyan, itong mga nasa kulungan, humihingi ng pamamagitan ni Enoch na magpetisyon, na magsumulat upang sila ay makasumpong ng kapatawaran. So, ang ginawa ni Enoch, naggawa siya ng sulat ng panalangin, pamamagitan upang ang mga espiritong ito na sa kanilang ginawa na kung saan ay magkakaroon sila ng kapahingaan sa kanilang mga ginawa. Pero ang sabi po ni Yahweh dyan, at sa pamagitan ng pangitain, sabi ron, aking pangitain at ito'y sa akin ay nagpahayag. At sabi niya ron, I fell down and I saw a vision of punishment doon sa mga nakulong upang ipaalam ko at ipahayag ko sa mga sons of heaven ang ma-reprove sila. Sabi ron. Nung ako'y magising, sabi niya, at aking napagmuni-muni ang lahat ng ito at siya'y umiyak sa lugar na yon. Tapos ang sabi ron, and began to utter these words of righteousness, reproving the watchers of heaven. So yung watchers of heaven, ito po yung mga nakakulong sa Tartaro. So nagpetition sila kay Enoch na humingi ng kapatawaran sa kanilang ginawa. Pero hindi na po sila pinatawan ng Diyos. Naghihintay na lang sila ng kahatulan. So inhalin tulad ni Pedro ang pangangaral ng Panginoon sa mga espiritu
angels who sin sa ginawa ni Enoch at ito ay naunawaan ng mga tao. Sa pagbabautismo at pakikipag-isa sa Panginoon, ibinawaksin natin ang diablo at ang mga kampo nito. Sinasabi nating bigo sila at tayo ay tagumpay dahil nakabalik tayo sa Diyos at nakipag-isa sa Panginoong Yesus. So, si Enoch, kanyang sulat, hindi siya kahabahagi ng Biblia o ng credo na tinadhana o idineklara ng mga mananampalataya, ng mga apostol nung panahon na yun, mga obispo. So ngayon, makikita natin na maging ang mga nasa kadiliman, ayaw nila na ang isang tao ay maging mananampalataya. Gagawin nila ang lahat. Kaya nga po sa ating panahon, kung hindi nyo po susuriin, marami hong mga ginagawa sila para lansiin tayo at ibaling ang ating atensyon sa sanlibutan at hindi sa Diyos. At sinasabi nila yung mga modernong teknolohiya, yung paanong mga afkalo doon sa Mesopotamia era, tinuruan nila ang tao kung paano gumawa ng armas, gumawa ng teknolohiya para ma-entertain ang tao sa mga magagarang mga gusali, tinuruan nila ng architecture, ng music. Ngayon mga music ngayon, di mo alam ang mga lyrics niyan at mga beat niyan, di po ba? Kaya ang iba, hindi nila alam, pag nanonood sila ng mga concert ng mga rock, at sa ng mga hayagan ng mga Illuminati anya, di nila napipigilan. Sila'y naguhubad, humihiyaw. So, andyan yung mga ecstasy, mga drugs, yung entertainment, yung TV, mga palabas, social media. Ginagamit nila lahat yan para tayo ay alipining muli. Kahit ang Kristiyano. Ayan, may mga alipin ng droga, alipin ng pornografiya, alipin ng anumang mga kasalanan. Sabi nga po nila, masarap po yung kasalanan. Dahil yun yung hinanais ng laman. At doon mapapahamak ang tao. Hindi po biro ang nagagawa ng kasalanan. May mga kapatid tayong wala na rito ngayon, at yun yung dapat nating ikalungkot at ipamamagitan. Dahil minsan na nilang naranasan ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit pinili nilang mamuhay muli sa kalakaran ng sanlibutan. Kaya po, kung ano yung binavalue ng Diyos at pinahalagahan, dapat ang Kristiyano din ang pinahalagahan. Kung ang ating oras, panahon ay nauubos sa mga kalakaran ng media, ng leisure time, ng ginagawa natin sa araw-araw, wala tayong panahon sa kanyang mga salita at pananalangin. Hindi natin namamalayan na tayo ay nadadala nito at namamayani ang paglalansi at pandadaya ni Satanas at mga kampo nito. Kailanman makapagbibigay ito ng kagalakan. Tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay ng kapayapaan at kagalakan. Naladaya lang tayo sa ating panahon. Sana'y magbalik loob tayo muli sa Panginoon. Ating pong pinag-aralan, bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sapagkat ito ay utos na nangangailangan ng pagtugon o pagsunod sa sino mang nakipag-isa sa Kanya. Pagkat ito ang pangakong hinihingi ng Panginoon sa sino mang nagbalik loob at handang magpaalagad. Pagkat ito ang sagisag ng pasyang mamatay na sa sarili at sumunod na sa Panginoong Yesus. At panghuli sapagkat ito ang patibay ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus laban sa Kanyang mga kaaway. Minsan pang ipapakita ko muli ang mga talatang ito. Katulad ni Saulo na dating kumakalaban sa daan, nung siya inaresto ng Panginoon, ito ang tibok ng puso ng Panginoong Yesus. Susuguin kita, Saulo, dahil ito ang nais ko. Imulat mo ang kanilang mga mata, pagkat sila'y mga bulag. Sila'y nalalansi at dinadaya ni Satanas at ng kampo ng mga kadiliman. Ibabalik mo sila sa kaliwanagan dahil sila'y tagaliwanag
Hindi sila sa kadiliman. Ibabalik mo sila sa kapangyarihan ng Diyos dahil hindi sila dapat sa kapangyarihan ni Satanas. Yun yung pulso ng Ama, ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. So mga kapatid, bakit tayo nasa loob ng iglesia? Hindi para ho tayo ay makinig, magkaroon ng kampante at nakatanggap tayo ng aral. Kundi maunawaan natin yung araw-araw na pulso ng Diyos nang bawat isa ay maimulat ang kanilang mga mata. May mga kapatid kayo, may mga magulang kayo, may mga kaibigan kayo, may mga kamag-anak kayo, may mga asosyo kayo, may mga empleyado kayo. Ano ang kanilang kalagayan sa Diyos? Sayang ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa kanyang walang sawang pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig. Na ang mga nandito ay maibalik sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ayaw niya ang tao'y mapahamak, ginawa niya ang lahat. Nagsakripisyo, nagtiyaga, hinatulan man niya ang kasalanan, ngunit ngayon inaatasan niya ang lahat ng mga nagsisi at magbalik loob sa Kanya. Dahil ayaw ng Diyos ng tao'y mapunta rito. Wala siyang ibang nais, kundi ang mga nandito ngayon ay manalig sa Panginoong Hesus upang makasama niya sa walang hanggan. Kaya po, maging maingat po tayo sa ating mga buhay dahil mayroong nagsakripisyo, naghandog ng buhay para sa iyo at sa akin. So, katulad po ng ni Wallace doon sa Braveheart ba yun? Sana'y ang bawat sa atin ay sumugaw ng freedom. Malaya na po tayo. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.